referring to Amy Marcos. Makinig ka, Amy. Kaya para malaman mo kung bakit ayaw ko sa'yo kahit na in-endorse ka ni Inday Sara. At bakit marami pa rin ang ayaw maniwala sa'yo. So, bakit maniniwala kami sa'yo? Nagpapakita ka, una, di ba, pinakontra mo yung kapatid mo. Kontra mo. Pagkatapos, nagkandara pa ka na itaas ang kamay mo para maging kandidato senador ka sa alyansa. Pagkatapos, biglang nung makita mong delikado ng administrasyong alyansa, lumipat ka na naman. Madali sabi, namangka ka sa dalawang ilog. Yan ang unang ayaw sa'yo. Pangalawa, pinapakita mo na Inday Sara ka, kahit anong mangyari, hindi ka aalis sa kanya. O, anong ginawa mo? Nung inaresto si Pangulong Duterte sa Villamor Airways, yung kaibigan mong Inday Sara, hindi pinapasok. Anak ito, anak na, abogado pa. Si Bongo hindi rin pinapasok. Nasaan ka nun? Bakit wala kang imik? Bakit hindi ka nagsalita na laban sa ginawa ng iyong kapatid, laban sa gobyerno ito? Tumahimik ka. Nung makita mong bumabagsak ang rating mo, ayun, bigla ka nang lunsad ng Senate investigation. Wala namang kailangan tuklasin kasi alam na nating lahat. Oh. Another thing, kung bakit tayo sa iyo ng mga taong bayan, kaya bumagsak rating mo eh. Yung issue sa kapatid mo, lulong sa droga. Di ba? Ako, ibang posisyon po dyan. Diba? Sabi ko, aminin mo na lang. Anyway, hindi ka naman susukatin dyan. Pero itong sinasabi ng mga tao sa'yo, kaya ayaw maniwala sa'yo eh. Ikaw ay kapatid, mulat sa pool. Lumaki kayong pareho, pagkasama kayo. Kaya ikaw lang ang nakakaalam kung talagang drug addicted yung kapatid mo. Ibig nilang marinig sa iyong bibig. Totoo ba o hindi? Pero nanahimik ka rin. Hanggang ngayon ay tahimik ka. Paano ka paniniwalaan? Kaya kahit na in-endorse ka ni Inday Sara, marami ang ayaw bumoto sa iyo at tuloy-tuloy ang pagbagsak mo. Alam mo yung problema, IPs, matagal na yan eh. Ang problema, meron tayong batas. Hindi naman nila pinatutupad kasi. Talagang dinidiscriminate yung mga yan eh. Pabuti nga, hindi nag-aalsa ng armado yung mga yan eh. Talagang api-api ang mga IPs, yung mga katutubo natin, sila nga mga tunay na mga Pilipino eh. Tayo, mga ano na lang tayo, mga lumabas na mixture ng race. Yeah. Pero sila patunay. Pero wala, inaapi. Meron silang mga lupaing malalawak. Pero kinukuha, ang iba naman, may maraming sindikato, nagagamit sila. Sila nakikinabang, yung mga sindikato. Kaya ang solusyon lang dyan, just enforce the law. Tama na yung mga daming daldal. Kahit nung administrasyon nakaraan, ganun din. Yung mga opisyal, hindi rin nilang ginagawa yung trabaho nila. Puro press con, puro pahayag. Pero wala, mga IPs puntahan mo. Kawawa mga itsura ng mga lugar nila. Walang development. Walang matinong settlement na bahay. Ang iba tinatanggal pa, gagawing airport kung ano-ano pa. Gagawing military reservation. Kawawa talaga. Correct. Alam po ninyo talaga yung mga senior citizens. Kailangan talagang pangalagaan natin yan. Yan, isa pa yan. May batas tayo dyan, pero hindi naman nasusunod. Gaya ng 20% discount. 20%, akala nyo ba nasusunod yan sa mga restaurants, services? Hindi nasusunod yan. Dapat nga 30%. Kasi walang VAT eh. Kaya magiging plus 10% pa. Pero hindi yung sinusunod yan. Meron akong gustong share dito. Alam mo yung isang burger chain. Makinig kayo, yung mga franchise, siguro, sabagin natin si Hero Rabat, may-ari ng franchise ng McDo.
Nandun ako sa Taytay ng beses na tatlo na yata ako nung beses nagpunta ron. Nandun kami sa Bakdo. Yung isang senior citizen, hininga ng ID. Pinakita niya ngayon yung kanyang telepono, nandun yung ID niya, ni-screenshot niya. Bay, ayaw ba namang ibigay yung senior citizen discount? Kasi kaya naghahanap ng hard copy. Ng hard copy ng ID. Itong management, hindi ko maintindihan kung bakit gusto nilang hard copy. Sabi nga ni Dr. Panelo nung kunento, kaya nga senior citizen niya, siguro nakakalimutan niya yung ID niya, kaya niretrato niya lang, para yung telepono niya palagi nandala. Pangalawa, pinakialaman ko nga, pinagalitan ko yung manager. Sabi ko, ikaw, baka gusto mong makulong. Alam mo, ang dahilan kung bakit kailangan mo ng ID para malaman mo lang kung yung kapanganakan niya ay papasok siya sa edad 60. At kumisan, kadalasan, hindi mo na kailangan tingnan yung kapanganakan. Sa itsura na lang, alam mo na agad senior citizen eh. Di ba? Kaya hindi mo kailangan ng isang ID hard copy. Pag ginawa mo kasi yan, sinicircumvent mo yung batas para hindi kayo makabigay ng 20 to 30% discount. Kaya yung, ano na ang pangalan, tatawagin natin si Dr. Panelo. Dr. Panelo, ano na ang pangalan ng aking kaibigan may-ari ng franchise ng McDonald's? Si George. Oh, George Yang. Si George. Mr. George Yang. Nananawagan ako sa inyo sa makarating. Pagsabihin nyo yung mga nag-franchise sa inyo, na huwag nilang gawin. Kasi yung hamburger chain nyo lang, ang nakita ko na humihingi ng hard copy sa mga senior citizens, ginagawa yun daw kasi ang policy. Maling policy yan because it is circumventing the law na pabor sa mga senior citizens. Correct. Tama na yung screenshot para ipakita. Hindi na kailangan. Tingnan mo lang yung tsura. Alam mo na senior citizen. Yeah, kaya pangalagaan natin ng mga senior citizen na ito mga ito. Kumbaga, dumating na sila sa panahon nila na nagawa na nila ang dapat nilang gawin sa kanilang buhay. Bigyan naman natin ng konting pagkilala, paggalang at benepisyo. O kaya maganda nga yung nakaisip niya na senior citizens tulong na binibigyan ng mga benefits. Dapat pa nga, dagdagan pa. Kaya mga diniscuss ko na yan nung isang araw, nung Martes. May nag-text din sa akin tungkol dyan. Yan ang kaso ni Bigamo yan sa Negros Oriental. Kasi mayor siya ng 9 na taon sa 2nd District. Pamplona. Yes. Ang Pamplona 2nd District. Ngayon, dahil tapos na siya ng 3 terms, hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Kaya tatakbo siya ngayong kongresista. Dun sa 3rd District siya tatakbo. Kaya 1 year before election, nag-file siya ng transfer of registration. Madaling sabi, naging registered voter na siya noon sa 3rd District. Pero, habang nag-transfer nga siya, nananatili siyang mayor, hindi siya nag-resign, bilang mayor ng Pamplona sa 2nd District. Kaya may conflict ngayon. Yung mga deklarasyon niya bilang rehistradong botante doon sa 3rd District na sinasabi niya na 27 years na siyang naninirahan sa 3rd District. Pero doon sa registration niya naman bilang kandidato, sinasabi niya na doon siya nakatira sa Pamplona. Bilang alkalde, ginagampanan niya pa rin yung trabaho ng alkalde habang kumakandidato siya. So may problema ka talaga. Hindi ka magiging qualified ngayon kasi habang sinasabi mo residente ka doon. Pero nanunungkulan ka bilang mayor ng Pamplona hanggang ngayon. Kaya may nag-file ng petition sa Commission on Election. Di pinapa-disqualify siya kasi lalabas, hindi siya qualified. Hindi siya qualified na botante kasi nanunungkulan pa rin siyang mayor. Lumalabas na kasinungalingan. Kasi
kung talagang ikaw lilipat na ng tirahan, dapat inabandon na mo na ang pagka-alkalde mo, nag-resign ka. Wala hindi niya ginawa yon. Namamangka ka rin sa dalawang ilog, kumbaga. Para ka rin si Amy Marco. Kaya, may problema ka ngayon, may disqualification. Ang problema ngayon ng COMELEC, ang daming disqualification cases. Sobrang dami. Ha? Ang problema nila, hindi nila ma-resolve before elections kasi 4 na araw na lang eleksyon na. Ang problema ngayon, paano kung manalo yung mga yan? Kailangan, huwag niyo muna i-proclaim yan. Kasi pag pre-proclaim niyo yan, nako, haba ang proseso ng pagtanggal niyan. Kailangan, gawa ka ng resolusyon na, although may nabasa na ako sa dyaryo na parang yan ang kaisipan ng mga commissioners na they will issue a resolution suspending proclamation of those facing disqualification charges. May mga kaso. Para hindi na makumplika. Kasi pag yan halimbawa, yung digamo, manalo. Pag nanalo yan, wala nang jurisdiction. Pag na-proclaim mo yan, wala nang jurisdiction ng COMELEC. Tatakbo ka na sa Electoral Tribunal ng House of Representatives. Ako, matatapos na yung termino ng 3 taon, wala pang resolution. Di nakaupo. O yan ang problema niya. Ayan, malinaw. Maraming salamat po, Attorney Sal. At mula naman sa ating avid viewer, Misamis Occidental. Good morning po, Attorney Sal. Okay lang ba ang bigayan dito sa Misamis Occidental na tig 2,000 sa admin yan? Unang-una, hindi okay ang nagbibigay ng pera sa panahon ng halalan kasi bawal nga yan Bawal. Pero since yan ang kalakaran, tanggapin nyo na lang pero huwag nyo iboto kung sino nagbigay. Kasi pera nyo rin yan. Correct. Maraming salamat, Attorney. Hi po, Attorney. Watching from Japan. Nagtatanong po yung mga Chinese dito at Malaysian, bakit daw po pinakulong si dating Pangulong Duterte sa ibang bansa? Believe daw sila sa kanyang pamamalakad noon siya ang presidente natin. O kaya ikaw na nag-text, dapat nakikinig ka para na ipapaliwanag mo. Pinapaliwanag na natin ang dahilan. Ang dahilan ka mo, sabihin mo sa kanila, politika lang po yun, sir. Politika lang kasi yung mga kalaban niya sa politika, gusto sila manatili sa kapangyarihan. Kaya kailangan mawala sa kanilang landas yung nagiging sagabal ng mga kalokohan nila dito sa ating bansa. Kaya pinakulong, isa naman, ini-impeach. Yun lang naman mo yun ng dahilan. Ay hindi na tayo nagtataka kung bakit number 1 yan si Bongo. In fact, I was even surprised na hindi siya nag-number 1 nung unang siya tumakbo 6 years ago. Yes. Talaga namang yung taong yan, maaasahan mo yan. Hindi siya magaling magsalita ng mga orador, pero ang kakulangan niya sa pagiging orador, pinupuno niya sa trabaho. Walang ingay. Kaya mahal yan ng mga gobernador, mga mayor, mga kongresista, senador. Kasi nung panahon ni Presidente Duterte, siya ang naging bridge. Siya ang naging tulay upang makarating lahat ng mga kailangan nila. So, kaya hindi nila nakakalimutan niya si Bongo. Tahimik. Humble pa. Correct. Si Mr. Malasaki. Sasagot sa telepono. Pag tinext mo, sumasagot. Pag hindi ka nakasagot, sigurado may stop, tatawagan ka, tapos tatawag din siya. Ganun siya kabilis. Yes. Kaya talagang maaasahan mo. Kaya hindi ako nagtataka na nagna-number 1 yan. Ngayon, yung kanyang panawagan na vote straight, natural lang yan. At mga katim niya yun. Pero tayo, gaya na sinabi ko na sa inyo, walang galang na, ako po ay 2/5 lamang. -5 plus 2. At yung aking iboboto dahil sila ay nakapasa doon sa aking sariling panukatan. Number kung ilalagay. Hindi ko na ina-number 1 si Bongo kasi number 1 na yan. Pero ilalagay ko number 1 si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang itong taong ito. Nakita natin kanyang record. Hindi po totoo yung mga
akusasyon sa kanya, yun ang nakaka-apekto sa kanya. Kaya hindi siya lumabas sa mga survey na mataas eh. Kaya ulitin natin, hindi po totoo mga akusasyon sa kanya na siya ay sex offender o marami siyang ginawang kalokohan. Hindi mo magkakaroon ng milyon-milyong tagasunod yan, maging membro ng KOJC kung hindi matino yan. Kaya tulungan nun natin. Ako na ang personal na kiusap sa inyo. Tulungan nun natin. Dagdagan pa natin. May 4 na araw pa naman tayo eh. So, yan ang number 1 ko. Number 2 ko, syempre si Bongo. Tapos number 3 natin, si Bato de la Rosa. Ayan, maaasahan nyo rin yan. Matapang. Saka talagang makantuterte yan. Walang ano yan. Walang tawag doon. Walang pagbabalat kayo yan. Sino bang number 4 ko? Ito si Jimmy Bundok. Minimenos din nila yan. Kasi mga awit lang. Pero sa totoo lang, bagong abogado yan. Sa pagitan ng isang bagong abogado, bagong muka, at doon sa mga malalaking pangalan na naupo ng senador, o kaya mga senador, gusto na re-electionista, na ang kanila namang record ay may katiwalian, o kaya walang mga paninindigan, dito na ako sa bata, ibundok, dyan ako. Sino nang sinusunod ko pang 5? Di sinusunod ko na si Philip, aking kapangalan, Salvador. Ito kasi si Philip, habang minimenos din sila, na daw alam, and so forth and so on. Pero itong taong ito, at least ito, between Philip Salvador and those who have served office using their office to enrich themselves. Ito wala akong nakita nung siya artista pa, nung kasikatan niya, na siya ng abuso bilang isang artista. Kaya, at saka isa pa, baka Duterte talaga to. Walang kaduda-duda ito kasama niya. Para silang Batman and Robin yan, Senator Bongo. Ngayon, meron akong dinagdag dahil yung mga pinili ko Yung pinili kong pang-anim ay si Willie Revillame. Yun, minimenos din yan, artista. Wala daw alam. At inaamin niya, wala alam. Pero again, between Willie Revillame at doon sa mga dating senador na mga walang paninindigan o sa mga ibang kandidato na mga tinanggal sila ay mga nakaupo pa at hindi naging senador pero mga may hawak ng kapangyarihan. Pero grabe ang kanilang mga katiwalian. Dito na ako kay Willie Revillame. Kasi itong taong ito, napag-alaman ko, nang hindi ko naman siya tinatanong, wala rin siya kinikwento sa akin. Marami pala itong tinutulungan nang hindi niya walang publicity. Parang sinauna-unod, tulong ng tulong, nabulubi na. Dahil tulong siya ng tulong sa mga mahirap. Dito na lang ako. Hindi po ba? Sino naman yung isa? Si Camille Villar naman. Ito, ang pamilya kong ito, talagang ever since baka Duterte ito. Maraming mga ginawa ito na nasa dugo nila yung pagtulong. Saka isa pa, hindi ito isang mayaman, bilyonaryo na nagkamal ng pera kagaya ng mga tiwaling kongresista, tiwaling senador, tiwaling membro ng kabinete. O tiwaling kagaya nung dyan sa Marikina na hindi ba ipaliwanag kung paano siya nagkamal ng mga mamahaling damit, mamahaling pulseras, mamahaling relos, mamahaling bag, mamahaling sapatos, mamahaling sasakyan. Dati lang naman siyang ordinaryong guro. Pagkatapos naging miyembro ng Kongreso, ayan. Ngayon tumatakbo diyan sa amin sa bayan ng Marikina. Between these people, itong si Camille na batang-bata, ang lahi niya, kanyang kapatid na si Mark Villar, naging miyembro ng kabinete sa panahon ng Administrasyong Duterte. At nakita ho natin na magtrabaho, hindi lang yun. Alam niyo, ang gusto ko sa pamilyang ito, humble, hindi mayayabang, walang self-entitlement. Saka yung pagyaman nila, alam niyo ba na ang parents nito dating mga nagtitinda sa Divisoria ng isda? Doon sila yumaman Kaya yun ang mga pinili ko, yung
The Magnificent Seven. Ulitin ko sino? Kibuloy, Bongo, Bato, Bundok, Salvador, Revillame, at Villar. Yan po ang akin. Yung mga ibang kandidato, walang galang na, may kanya-kanya po tayong panuntunan. Hindi po nakapasa sa akin yon. Kasi meron akong alam na hindi nyo alam. Kaya tingnan nyo, kahit si Presidente Duterte, may in-endorse na iba. In-endorse niya yung dalawa na wala sa lado ng partido. Wala rin sa lado ng kabila. Pero sa kanyang panuntunan, yung dalawang yon pwede sa kanya. Pero yung kanyang anak, si Inday Sara, iba rin naman ang inendorso. Makikita nyo, iba rin. Kasi nga, ganito yan, ang ating batayan yan. Meron tayong talino. Meron tayong network ng mga kaibigan, kamag-anak, na pwede nating tanungin ng mga kakilala nila yung mga kandidato. Sino ba yan? Ano ba yan? Ano bang plataforma niyan? Ano bang record niyan? Saka kung nagbabasa tayo ng dyaryo, nanonood tayo sa mga telebisyon, balita, komentaryo, malalaman natin ang mga record niya. Kaya halimbawa, yung isang kandidato dyan, pinagmamagaling na siya matuwid. Ayaw niya ng irregular na, ayaw niya ng illegal. Kalaban daw siya ng kasamaan, ng kamalian. Pero tahimik siya. Tahimik dyan sa pagka-aresto kay Presidente Duterte. O sino ang tinutukoy ko? Si Ping Lacson. Kaibigan ko yan. Ibinoto ko noon yan. Ngayon, hindi ko siya buboto kasi nga, tahimik Anong ibig sabihin? Wala kang paninindigan. Pangalawa, yung sinulong niya yung una 22 billion na paggawa ng isang building para lang opisinahan ng mga senador Sus Maria Jose. Di mo 22 billion, lumobo na ng 32 billion. Anong tawag mo niyan? Di ba corruption yan? Para sa sarili mo? O kaya ayaw ko sa kanya. Meron pa mga iba dyan na di umano Duterte, mga hindi na Duterte pero hindi makapagsalita, natatakot. Gaya niya si Tolentino. Kaya ayaw ko din yan. Kasama natin dati yan. Kaibigan, kasama sa kabinete. Pero sa halip na ipagtanggol, diniin pa itong ating Presidente Duterte. Paano mo bubutuhan yan? Dito na lang ako sa 7. At least ito, alam ko, mga puso nito, takbo ng utak nito. Sila may mga matatapat sa kanilang mga sinumpaan at ng buhay nila para sa akin, nakita ko malilinis. O yan ang dahilan kung bakit ganyan ang aking naging posisyon sa halalang ito. Ayan, maraming salamat po, Atty. Sal. Samantala, itinanggi ng Malacanang ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y pagpapahintulot na maaresto ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mailipat ito sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, legal at ayon sa mga obligasyon ng Pilipinas bilang kasapi ng Interpol na naging proseso. Dagdag pa niya, ang pagsuko kay Duterte ay bahagi ng pagtugon sa mga kaso ng crimes against humanity, lalo na ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs. Nilinaw din ng palasyo na hindi ito pagtalikod sa soberanya ng bansa, kundi pagsuko lamang sa isang akusado. Ano po masabi niyo dito, Atty. Sal? Alam mo yan si Palingkera ng palasyo. Aling Clara, tumali ka na naman. Kado ka pa naman. Alam mo, sa kaibuturan ng iyong puso at isipan, bilang abogado mali, illegal ang ginawa. Gayahin mo si Maynard Guevara. O, di ba? Si Maynard Guevara, binabanata natin yan ng mga maling ginawa niya. Pero ngayon, ipinakita niya na meron siyang paninindigan. Hindi niya masikmura Walang jurisdiction, pero yung mga nasa baba, pinatupad ang isang illegal. Kaya, nag-recuse. Ibig sabihin, umatras siya. Hindi na niya tatanggol yung mga mali. Yes. Pero itong si Aling Clara, nabigyan lamang ng posisyon, ay wala. Bulag.
Bulag na bulag. Pinagtatanggol niya ang napaka-obvious, maliwanag na paglabag. Sasabihin niya, wala naman daw kinalaman sa sovereignty yan. Sus, Maria Jose. Aling Clara, bakit ka mo may kilalaman? Sapagkat isang mamamayang Pilipino ang isusuko mo sa isang dayuhang hukuman na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay sinabi ng principal mo, presidente ng bansa, walang jurisdiction. So kung walang jurisdiction, o di illegal, ang ginawa nilang pag-i-issue ng warrant of arrest sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi naman miyembro. That's number one. Yun namang dahilan mo, ini-echo mo yung sinabi ng Presidente Marcos Jr. na tayo ay sumusunod sa obligasyon ng Interpol. Mali na naman kayo dyan. Bakit ka? Yung Interpol ay isa lamang coordinating agency. Ano ba ang trabaho ng coordinating agency? Pag may nakikiusap na isang bansa na miyembro sa Interpol at may gusto silang hulihin, eh sila ang nagbibigay ng impormasyon kung nasaan. Kasi malawak ang kanilang organisasyon. Nandun sila sa bawat bansa. So sila ang tumutulong, nakikipag-coordinate para mapabilis ang pag-aresto. Yun lang mo ang trabaho nila. Ang nangyari dito, Pangulong Duterte, itong ICC na walang jurisdiction, nag-issue ng warrant, pinakiusapan ng Interpol na tulungan mo kaming arestuhin yan. O madaling sabi, ginawa niyang ahente ang Interpol na wala namang kapangyarihan. Pinakiusapan lang ng isang principal na walang jurisdiction ang isang ahente. Kung walang jurisdiction ng principal, yung nagutos, paano magkakaroon ng jurisdiction at kapangyarihan itong inuutusan? Ito namang bansa natin, itong gobyerno natin, alam na nga, meron na nga silang posisyon na walang jurisdiction. Abay, sinunod pa nila. Sinunod nila yung pakiusap ng Interpol. Kaya nga ako pakiusap eh. Pag sinabi mong request, pwede mong tanggihan. Hindi totoo yung sinasabi, hindi, may obligasyon tayo. Ang obligasyon natin ay ipatupad kung ano ang batas. Kung ang pakiusap ng Interpol ay lumalabag sa batas ng saligang batas at ng ating mga batas, hindi mo dapat pagbibigyan yan. Kasi kontra sa batas yan. So hindi mo pwedeng sabihin na obligado tayo. Wala tayong obligasyon. Ang obligasyon natin ay pairal natin kung anong sinasabi ng ating batas. Kaya Aling Clara, kung nahihirapan ka at nagmumukha kang kawawa, nagmumukha kang tangiay tuloy sa mga paliwanag mo, eh umalis ka na lang dyan para yung tarnished reputation mo, medyo makarecover ka ng konti. Sayang, abogada ka pa naman. Na lang gawin mo. Buti pa, magbitiw ka na lang. Sumama ka na doon sa mga tao na naninindigan sa tunay na kalagayan ng bansa. At yung mga pinag-aralan mo sa College of Law, huwag mong kalilimutan kahit saan ka makarating. Sapagkat ang integridad ng isang abogado ay umayakap sa kanya at dinadala siya kahit sa panig ng mundo siya pumunta. Pag ang reputasyon mo bilang abogado ay masama, kahit saan ka pumunta, masama na yan. Pinag-uusapan ka ng circuit. Hindi po ba? Ayan, ang mensahe ko sa mga mensahe niyang pinagtatanggol niya ang mali at iligal. Tama yan sinasabi ni VP Sara dyan kay Congressman Andiong at kay Congressman Ortega. Alam mo, nangihinayang ako rito sa dalawa. Kasi mga bata pa, marunong, mahusay magpahayag sana. Pero mali. Mga dispalingado lahat ang kanilang mga pahayag laban sa mga Duterte. At itong dalawang ito, natatandaan ko, nagsisisiksik ito, nag-aaleluya si Presidente Duterte nung panahon ng administrasyong Duterte. Yan, dalawang yan, si Andiong sa si Ortega. Pagkatapos ngayon, dahil iba na ang administrasyon, wala. Binenta na nila ang kanilang mga sarili. At kinukontra kahit na mali, sige pa rin sila. Kaya nangihinayang ako. Maganda sana ang mga kinabukasan nito, pero pag ganyan kayo, walang mangyayari sa inyo. Ang tandaan ninyo, Congressman Ortega, kaibigan ko ang pinanggalingan mong lahi.
magagaling sila. Maganda. Huwag mong mantsahan ang lahing Ortega sa ginagawa mo ngayon. Ikaw rin. At yung, maganda rin. Yung, alam mo, kasama ko sa kabinete yung uncle mo. Yung ambassador. Ha? Pero, mukhang ikaw ang napalayo. Nawala ka sa lahi ng may mga panindigan. Naging balat kayo ka. Naalala ko na naman tuloy yung balat kayo. alam mo Franco, pag yung balat kayo, tumatak na yan doon sa isang kumakandidato sa Senado. At tinutuliksa natin kasi bumagsak sa rating. Itong si Jaime, I'm referring to Jaime Marcos. Makinig ka, Jaime. Kaya para malaman mo kung bakit ayaw ko sa'yo kahit na in-endorse ka ni Inday Sara. At bakit marami pa rin ang ayaw maniwala sa'yo. So, bakit maniniwala kami sa'yo? Nagpapakita ka, una, di ba, kinokontra mo yung kapatid mo. Kontra mo. Pagkatapos, nagkandara pa ka na itaas ang kamay mo para maging kandidato senador ka sa alyansa. Pagkatapos, biglang nung makita mong delikado ng administrasyong alyansa, lumipat ka na naman. Madali sabi, namangka ka sa dalawang ilog. Yan ang unang ayaw sa'yo. Pangalawa, pinapakita mo na Inday Sara ka, kahit anong mangyari, hindi ka aalis sa kanya. O, anong ginawa mo? Nung inaresto si Pangulong Duterte sa Villamor Airways, yung kaibigan mong Inday Sara, hindi pinapasok. Anak ito, anak na, abogado pa. Si Bongo hindi rin pinapasok. Nasaan ka nun? Bakit wala kang imik? Bakit hindi ka nagsalita na laban sa ginawa ng iyong kapatid, laban sa gobyerno nito? Tumahimik ka. Nung makita mong bumabagsak ang rating mo, ayun, bigla ka nang lunsad ng Senate investigation. Wala namang kailangan tuklasin kasi alam na nating lahat. Oh. Another thing, kung bakit tayo sa iyo ng mga taong bayan, kaya bumagsak rating mo eh. Yung issue sa kapatid mo, lulong sa droga. Di ba? Ako, ibang posisyon ko dyan. Diba? Sabi ko, aminin mo na lang. Anyway, hindi ka naman susukatin dyan. Pero itong sinasabi ng mga tao sa'yo, kaya ayaw maniwala sa'yo eh. Ikaw ay kapatid, mulat sa pool. Lumaki kayong pareho, pagkasama kayo. Kaya ikaw lang ang nakakaalam kung talagang drug addicted yung kapatid mo. Ibig nilang marinig sa iyong bibig. Totoo ba o hindi? Pero nanahimik ka na yan. Hanggang ngayon ay tahimik ka. Paano ka paniniwalaan? Kaya kahit na in-endorse ka ni Inday Sara, marami ang ayaw bumoto sa iyo at tuloy-tuloy ang pagbagsak mo. Yan ang sinasabi natin. So, kaya may problema ka talaga. Kaya yung mga balat kayo talaga maniwala. Marami yung balat kayo. Maniwala kayo. Maraming user na sinasabi, ginagamit lang ang pangalang Duterte ng mga kandidato. Pero kung titignan mo ang mga record nila, nako, mga pangsarili lang. Ganun din. Ginagamit din yung pangalan ng Marcos. Bilang partido naman. Pero sa katotohanan, puro pangsarili lahat yan. Kaya nga hindi ba, kaya ako gusto ko talaga revolutionary government. Abolish na muna itong kongreso ng mga 6-10 taon para maayos natin itong bansang ito. Okay, ako talagang halos wala na akong pag-asa dito sa ganitong kalakaran eh. Kailangan i-educate natin talaga buong Pilipino as in buong Pilipino at libre dapat. Kung hindi, wala mangyayari sa atin. Nga pala, Pastor, pailan mo na lang kaso si Ontivero sa ginawang paninila sa iyong puri. Correct. Maraming salamat, Atty. Sal. Mula naman kay Maria Isabel Santiago. Atty. Sal, ano pong masasabi nyo sa endorsement ni Coco Pimentel sa Alyansa? Di ba oposisyon siya at dati pa siyang member ng PDP Laban, bar top notcher pa siya. Pero tahimik sa ginawa kay Pierre R.D. Balimbing. Ganyan talaga. Ganyan ang buhay. Ganyan ang politika dito sa ating bansa. Puro selfish interest
pag manganganib ang iyong kinabukasan, tatahimik ka na lang. O kaya, pupunta ka na lang sa kalaban. Kaya wala, ganyan ang kalakaran natin. Kaya nasa sa inyo na yung mga botante kung anong gagawin nyo sa mga ganitong uri ng politiko. Yan, mula naman kay Mel on the Go, talo pa ni Eden ng Net25 reporter si Auntie Claire. Ano yun? Talo pa ni Eden? Ano yan? Hindi ko nakaintindihan yun. Ano ba yung ibig sabihin niya? Talo pa daw po ni Eden ng Net25 reporter si Auntie Claire. Anong? Si Claire po yung tagapagsalita. Si Claire Castro. Si Aling Clara. Bakit? Pag ginagawa ni Eden? Sa kanyang mga katanungan din po at bilang isang reporter, kumbaga mas mahusay pa daw po ang reporter kesa sa tagapagsalita po ng palasyo. Siya nagtanong, kaya lang yung sagot, dispalingado. Tama yung tanong niya, pero yung sagot, dispalingado. Kasi nga, you cannot defend an indefensible position. Pero mo, sasabihin mo na, walang kinalaman ng mga sinabi ko sa labas ng briefing nito. Hindi ba naman racist eh? Pwede ba yun? Pag ikaw yung tagapagsalita, lahat na sasabihin mo sa loob at labas, ibig sabihin, yun ang official na posisyon mo bilang tagapagsalita. Hindi pa pwede yun. Hindi, personal ko lang yun. O, basta maging mapanuriyo kayo, ha. Yung mga endorsement ng iba't ibang tao, pag-aralan nyo. At yung mga paliwanag natin, suriin yung mabuti. Huwag nyo kakalimutan ulit. Huwag nyo kalimutan si Pastor Kibuloy, si Bongo, si Ronald Bato de la Rosa, Jimmy Bundok, Philip Salvador, si Willie Villame, at si Camille Villar. Nandun na rin lang tayo. Alam niyo dyan sa Bayambang. Ang Bayambang, Yes. Pangasinan. Meron diyang mag-asawa na napakahusay ng serbisyo nila sa kanilang bayan. Yan si Mayor Cesar Kiambao. Matagal na naging mayor yan. Nakita ko yung development talaga ng Bayambang. Ang sumunod sa kanya, yung kanyang kabiyak, si Mayor Nina Kiambao. Pangalawang term, ako tulungan niyo yan para lalong umunlad ang Bayambang. Si Mayor Nina Kiambao. Nina Jose Kiambao. Dati rin beauty queen at dating artista, pero magaling. Nasa likod ba naman niya, yung magaling na asawa, o di maaari bang magkamali ka ba? Ngayon, dito naman sa Taytay, yung magaling na batang-bata. Nagulat nga ako, 31 years old lang pala itong si Pia Cabral. Kaya naman pala ito, Vice Mayor, batang-bata pa, naging SK Chairman. 15 taon lang yata siya. Pagkatapos siya, naging konsyal. Tapos ngayon, Vice Mayor. Aba, itong mga taong dapat na sinusuporta natin. Kaya ako mismo nagpunta ron at kinampanya ko. Ito na yan, kung si Presidente Duterte hindi nakakulong, pupunta rin yan. Kasi malaking tulong itong batang ito nung panahon tumatakbo siya, nung tumatakbo ko. Kung gusto niya ng matalino, matapat sa kanyang saka matapang, lumalaban siya sa konseyo, siya presiding officer. Kaya, si Pia Cabral, ang tulungan niya. Diyan naman sa First District ng Quezon City, yung pinakiusap ko sa inyo. Ito magaling to, si Bong Suntay. Maliban pa sa personal na kilala ko ito, kasi ang asawa nito ay pamangkin kong buo. Ang tatay nito pinsang buo kami, sapagkat yung aming magulang, aming nanay, magkapatid. Kaya pag binoto niyo si Bong Suntay, meron kayong direktang malalapitan. Pag may problema kayo dyan sa Quezon City, persistent, akong sasagot sa inyo. O yan ang mga tulungan natin. Kasi kailangan yung mga matitino ang natin. Kung hindi, may problema tayo. Kaya dyan sa Marikina, huwag yung tulungan yung mag-asawa na hindi mapaliwanag kung saan nanggagaling yung mga kayamanan nila. Kawawa naman itong Marikina natin. O sige,